Pagpapala mga kapatid, nang gabing bago ipako si Jesus sa krus, hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad at inutusan sila na ipagpatuloy ang ganitong halimbawa upang manatili ang alaalang ito. Ano kaya ang pwede nating matutunan sa isang simple subalit malalim na ritual na ito? Maruruming paa sa paris ng lumang mga tsinelas. Alam ni Pedro na ang gawa ni Kristo ay karaniwang ginagawa ng mga alipin o mga katulong o lingkod. Ng mga panahong yun, tuwing mayroong panauhin sa tahanan, ang pinakamababang uri ng katulong o lingkod ang naghuhugas ng paa ng mga panauhin. Nalito si Pedro habang hinuhugasan ni Jesus ang paa ng kanyang mga alagad. Nagtitipon sila sa isang pribadong silid at earlier, inutusan niya si Pedro at Juan na ihanda ang kanilang huling hapunan na magkakasama. Dito rin sa pagkakataon na ito, isinagawa ni Jesus ang banal na hapunan. Ang tinapay na walang libadura ay simbolo ng kanyang pinagpira-pirasong katawan at ang alak ang magsisimbolo ng kanyang dugo na kanyang ibubuhos para sa kanyang mga minamahal. Pinanonood ni Pedro na may pagkalito ang ginagawa ni Jesus na paghuhugas ng paa ng kanyang mga alagad. Hindi ito pangkaraniwan. Para sa kanya ito isang bago at strange na pangyayari na ang guro ang naghuhugas ng paa ng kanyang mga tagasunod. Kung si Jesucristo mga kapatid ay may kahandaan na buong kapakumbabaang paglingkuran ang kanyang mga alagad, tayo na kanyang mga tagasunod ay dapat sumunod sa kanyang halimbawa at handa rin tayo dapat na gawin ito kahit na hindi kaaya-ayang trabaho ito na hugasan natin ang paa kahit ng ating mga lingkod o ng mga katulong. Nasaksihan ni Pedro ang pag-angat ni Kristo, ang paggawa ni Kristo mula pag-upo o pagtayo ni Kristo mula sa kanyang upuan upang hubarin ang kanyang kasuotan at kumuha ng tuwalya. Nilagay ito sa kanyang bewang. Alam ni Pedro na ito ay isang gawain na karaniwang ginagawa ng lingkod ng alipin. At ng pagkakataong ito, palibasa ito ay isang pribadong pagtitipon. Walang lingkod, walang katulong, walang servant na pwedeng gawin
itong mababang uri ng gawain na ito. Tanggalin ang tsinelas ng mga tao, mga panauhin at hugasan ng paa ng mga panauhin. Hindi ba tila mas mataas si Jesus kaysa ganitong uri ng gawain? Anong ginagawa niya? Mas mababa sa kanya ang dapat gawin. Sobrang pagpapakumbaba ito na ginawa niya. At isa-isa niyang hinugasan ng paa ng kanyang mga disipulo na tahimik lang. Lahat ng mga disipulo ay nakatingin sa kanya, sa kanyang ginagawa. Isa-isa. At si Pedro ay hindi kumukurap halos sa pagmamatyag. Hanggang sa dumating na siya na mismo yung huhugasan. Nung lumapit sa kanya si Jesus at uumpisahan na ang kanyang gagawin, biglang nagsalita si Pedro, "Panginoon, huhugasan mo ba ang aking mga paa?" Si Pedro lamang ang nagtanong at nagprotesta sa ginagawa ng kanyang guro. Hindi niya naiintindihan ang kanyang reaksyon o ang ginagawa ni Jesus hanggang sa bumaba ang banal na espiritu galing sa Diyos. Saka pa lamang nila lahat maiintindihan at mauunawaan ang espiritual na kahulugan ng pagpapakumbabang ito na simbolo ng kapakumbabaan ng Diyos at kahandaan ng Diyos na magpakumbaba para paglingkuran ang kanyang mga minamahal na alagad. Sumagot si Jesus kay Pedro, "Itong ginagawa ko ngayon, hindi nyo maintindihan sa ngayon. Pero maiintindihan nyo rin pagkalipas ng panahon." Tinutukoy niya ang pagbaba ng banal na espiritu sa mga alagad. Sa bandang huli o pagkalipas ng panahon, mauunawaan nila na ang seremonyang ito ay simbolo ng mapagpakumbabang paglilingkod ng mga tagasunod sa Diyos, sa kanyang iglesia at sa sangkatauhan. Kaya sabi ni Jesus sa kanila at kay Pedro, "Kung hindi ko huhugasan ang paa mo, wala kang lugar sa akin. If I do not wash you, you have no part with me." Kaya pagsagot ni Pedro, sabi niya, "Panginoon, pwede bang hindi lang yung paa ko, kundi ang aking buong katawan?" Sabi naman ni Jesus, "Kung ikaw ay naligo na, nakapaligo na, paa mo na lamang ang dapat hugasan. At ikaw ay malinis na. Lahat kayo ay malinis, pero hindi kayong lahat." Nilinaw ni Jesus na ang gawain ng paghuhugas ng paa ay hindi lamang nangangahulugan ng personal hygiene. Bagamat hindi ito naiintindihan ng mga disipulo. Ang sinasabi ni Jesus ay isang uri ng espiritual na paglilinis na mangyayari sa pagbubuhos niya ng dugo at pagkakaloob ng sariling buhay para sa kasalanan ng sanlibutan. May isa sa kanyang mga alagad na hindi malinis ang kalooban.
si Judas Iscariot na ipagkakanulo ang kanyang guro. Alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya. Kaya sabi niya, hindi kayo lahat ay malinis. Ano ang hamon nito para sa atin? Ang una, sabi ni Jesus, tinatawag niyo akong guro. At talaga namang ako'y guro ninyo. Kung ang inyong guro, ang inyong Panginoon, ay hinugasan ang inyong paa, dapat ding hugasan ninyo ang paa ng isa't isa. In other words, Jesus is willing to humbly and unconditionally serve His followers in a lowly human service, human task. At dapat yung kanyang mga alagad ay sumunod sa kanyang ehemplo at handa na gawin ito kahit na hindi ito kaaya-ayang gawin. Kaya ang sabi ni Juan, sino man na mayroong mga inaangking pagpapala galing sa mundo, nakikita niya ang kanyang mga kapatid na nangangailangan, subalit isinasara ang kanilang puso mula sa kanya. Paano makikita ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Walang sinuman na lingkod ni Kristo ang pwedeng ilagay ang kanyang sarili na mas mataas kaysa iba pang nilalang. Minamatiyagan ng Diyos ang kanyang bayan, ang kanyang mga tagasunod, at pinagpapala iyong mga kumikilala at nagpaparangal sa kanya sa pamamagitan ng paglilingkod, pagpapairal ng katotohanan at pagiging halimbawa ng tunay na espiritualidad. Ginawa ni Jesus at pinasimulan ang paghuhugas ng paa bilang isang seremonya na nagpapakita na siya ay dumating upang tayo'y paglingkuran. Ang sabi niya nga, alam niyo yung mga rulers of the Gentiles, they lord it over them. And those who are great exercise authority over them. Yet it shall not be so among you. Sino man na may gustong maging dakila sa inyo, let him be your servant. And whoever desires to be first among you, let him be your slave. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. Ang pinaka-ultimate na paglilingkod ng Diyos sa tao ay ang kanyang kahandaan na ipagkaloob ang sarili niyang buhay para sa atin. At yan ay naganap kinabukasan pagkatapos ng pangyayaring ito. Ang kanyang halimbawa ng kapakumbabaan, kabukasan ng loob, ay lalong naging malinaw sapagkat iba ang pananaw ng humanity, ng katauhan. Sa ating pamantayan, ang mga matataas, ang katungkulan ay pinaglilingkuran ng mga mas mababa sa kanila. Mga boss, dinidignify. At tayo individually, mas gusto natin na tayo pinaglilingkuran. Subalit,
ang paraan at halimbawa ng Diyos ay kakaiba sapagkat siya ay naghahangad na maglingkod at hindi paglingkuran. Ang paglilingkod ng Diyos sa tao ay walang kondisyon at hindi naghahangad ng gantimpala. Ganito ang karakter ng ating Diyos. Ganito ang katangian ng ating Panginoong pinaglilingkuran. Ito ay isang uri ng sistemang espiritual na dapat bumukal sa ating puso bilang mga mananampalataya. Dapat nating pagsikapan na magbago patungo sa paraan ng Diyos sapagkat ito'y pangmatagalan at panghabang buhay. Ang ating mga paraan ay hindi magtatagal at mananatili. Pansamantala tayo'y magtatagumpay, subalit sa pangmatagalan, ang paraan ng tao ang siya mismong bibihag sa atin. Service to others lives on, but taking or serving only the self dies with those who seek to serve themselves. Yung mga sumusunod kay Jesus ay dapat tanungin ang sarili. Dapat ba nating italaga ang ating mga sarili sa paraan ni Jesus na mapagpakumbabang naglingkod sa mga tao? O ating susundin ang paraan ng mundo, ng sangkatauhan, na nagdidemand at kumukuha ng kapakinabangan sa kanilang ginagawang paglilingkod. Merong isang kanta si Gary Granada na tuwang-tuwa ako pag naririnig ko. Ang sabi niya, ito pa lang si gobernur, si congressman at senador, yumayaman by serving the poor. Hindi ganyang uri ng paglilingkod ang ipinamala sa atin ng Panginoon, kundi isang uri ng paglilingkod na bukal sa puso at hindi naghihintay ng anumang gantimpala o kapakinabangan sa sarili. 3 bagay ang aking iiwan sa inyo sa gabing ito. 1. Ask God to help you better understand and practice the spirit of foot washing. Hilingin natin sa Diyos na ating maunawaan ang kahulugan ng pagsasagawa ng paghuhugas ng paa. 2, saliksikin natin ang ang attitude ng kapakumbabaan ng Diyos at ng kanyang paglilingkod pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia at paghahanap sa mga halimbawa ng mga naunang mananampalataya, si Abraham, si Ruth, si Daniel, and others. At 3, humanap tayo ng mga kaparaanan upang maglingkod sa kapwa. Hindi kaparaanan para tayo'y mapaglingkuran. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.